Maayong hapon, Mindanao. Adlawng Sabado, Hulyo 13, tuig 2024. Live weekend sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Hana Perez ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Giaksyonan na ang problema sa tubig baha sa dalan sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Mga driver, gikalipay ang aksyon sa lokal nga panggamhanan. Ibrigada mo Jackie Paklar. Hanutoy na ang dagan sa mga sakyanan dinhi sa Concordio DL Street o Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Human gidala sa programang Tira Brigada ang problema sa mga motorista dinhing lapita. Gito ba gilayon og gihatagan sa temporaryong solusyon sa lokal nga paggamhanan ang nahiskutang problema. Pinaagi sa pagbangag sa nakaali nga pader, nahatagan og gawasanan ang tubig lahos sa pribadong luna. Gidayeg sa mga motorista ang maong aksyon. Okay kayo kay dili sa kay pulisyon sa mga kay kami nasa break bitaw kanang mga break bitaw mo bato. Oo. O karon nga naba na nauna sa siya okay na kay na ma'am. Okay na makagi na tanan ng sakinan. Oo. Dagan na nanilig yung mga sakinan. Oo. Una nang giangkon ni Barangay Carmen ang punong barangay Rainier Uy nga maglisod sila og sulbad sa maong problema tungod kay gipanag-iyahan sa pribadong individual ang naisgutang luna. Kana unta diha mo'y pinakauna. Apan subo lang kayo, ya unta mag-agi kana, diha moagi sa Sipulbida, gikan diha moagi didto sa likod sa Mabuhay, moagi didto dayon sa Sipulbida, padulong dayon sa Suba. Apan subo lang kayo kay diha pa lang sa Sipulbida sa likod ana anang gabaha karon na ay mga residente diha tagiya sa maong luna, dili mo sugot nga diha ipaagi. Nangayo sab og pagsabot ang kadagkuan sa Barangay Carmen sa mga apektadong motorista o katawhan sa maong lugar. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paklar, Brigada News. May resulta og pagbaha sa pipila ka lugar sa Sultan Kudarat ang makusog nga pagulan nga nasinatian sulod sa pila ka adlaw. Samtang usa ka storage building nasunog taliwala sa pag-ulan. Ibrigada mo Ian Alyon. Binaha ang maraming barangay sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat dahil sa sunod-sunod na pag-ulan mula alas 3 ng hapon, Hulyo 12 hanggang kinabukasan, Hulyo 13 taong kasalukuyan dahil bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga low-lying barangays ng Lebak. Ito ay ang mga sumusunod. 3 barangay poblasyon, Barangay Purikay, Barangay Salaman, Barangay Kalamungog, Barangay Tran, Barangay Tagisa at marami pang iba. Umapaw rin ang tubig baha sa mga ilog ng Barangay Kalamungog, Tran, Salaman, Pansud at Purikay. Sa Kalamansig naman ay ang mga barangay sa Nalilidan at Barangay Santa Clara. Malalakas na alon naman ang naitala sa tabing dagat ng Barangay Tipuan, Barangay Kinudalan at sa bayan naman ng Kalamansig ay ang mga barangay sa Nalilidan, Barangay Santa Clara, Barangay Santa Maria. Gumuho rin ang malambot na lupa sa Apo Park sa Barangay Bolibac at sa Barangay Pansod na kung saan stranded ang 8 sasakyan kagabi. Samantala, sa kasagsagan ng malakas na ulan ay may naitalang sunog sa bahagi ng Barangay Aurelio Efrere Sr. Ang sunog ay isang double-story na storage building na pagmamay-ari ni Rota Joy Bangkoro. Sa isang panayam ng Brigada News FM Lebak kay Engineer Remil Fuyunan, Area 3 Department Manager, anya wala pang kuryente ang 10 barangay sa Lebak, 9 sa Barangay Kalamansig, 11 barangay sa Palembang at 3 barangay sa Esperanza. Ayon kay Frederick Celestial, Municipal Mayor ng Lebak, nagpaalala ito sa kanyang nasasakupan na maaring magdubli ingat at mapagmatsyag at tumawag lamang sa mga BLGU o sa mga hotline para sa gustong magpa-rescue. Habang narito ang Lebak Emergency Hotline numbers para sa Globe 0926-859-6876. Para sa Smart 0921-305-1713. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alyon, Brigada News.
Dili moubos sa 1,500 ka mga pamilya sulod sa 30 ka mga barangay ang nalubog sa tubig baha sa Zamboanga City sukad kagahapon hangtod karong adlaw. Para sa detalye, ibrigada mo Marco Polo Muta. Umaga pa lang nagsimula nang tumaas ang tubig baha sa iba't ibang bahagi dito sa lungsod ng Zamboanga. Dala na walang tigil na ulan, hatid ng southwest monsoon na tumama dito sa Zamboanga Peninsula at sa lungsod ng Zamboanga ang naging sentro ng nasabing habagat. Gaya na lang dito sa ilang mga bahagi, sityo at ilang barangay na naapektuhan na kinakailangan pang isalba ang mga senior citizens, mga PWD at mga bata para ilikas sa mas ligtas na lugar dahil sa tindi ng tama ng tubig baha na lampas baywang at aabot din hanggang leeg ang tubig baha. Nananawagan ang ilang pamilya sa mga ilang barangay na matinding tinamaan ng pagbaha. Sana'y masolusyonan na ng mga kinaukulan sa nasirang mga riprap sa kanilang komunidad tuwing tag-ulan. Sa kalagitnaan ng malakas ng pagbuhos ng ulan mula araw ng Biyernes, umaga pa lang may iilan mga residente na nagsimula magbalot ang kanilang mga gamit. Lalo na tuloy-tuloy ang pagragasa ng tubig baha. Nawasag din ang ilan mga riprap dito sa may barangay San Jose Gusu, Townsville Subdivision sa may barangay San Roque. Umapaw na din ang ilog dito sa may Sitio Gulayan sa barangay San Jose Gusu. Bubong na lang din ang nakikita. Ading ilang bahagi na sa nabanggit lugar nakikita rin sa ibang bahagi ng lugar. Gayon din ang paglikas ng mga tao dahil na rin umabot na rin hanggang leeg ang tubig baha. Makikita rin na halos umabog din sa bubungan ang ilang mga kabahayan o ang level ng pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng barangay na umabot ng 30 mga barangay sa tinding naapektuhan ng habagat dito sa lungsod ng Zamboanga. Samantala, ilan sa mga barangay na apektuhan gaya ng barangay Tumaga, Putik, Santa Maria, San Roque, San Jose Gusu, Kabatangan, Labuan, Tetuan, Pasunangka, Sinunok, Divisoria, Giwan, Talon-Talon, Baliwasan, Tugbungan, Talisayan, Vitali at Sangali. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi ng barangay katulad na rin ng barangay Pamukutan dahil may naganap na ring landslide kaninang umaga kung saan isang pamilya ang natabunan sa nasabing insidente. Ganon din ang Zamboanga City International Airport. Sa kabila nito, tuloy ang pagbiyahe at operasyon sa nasabing paliparan. Nagsimula na ang mamahagi ng food pack ang Brigada 1 Tahanan Zamboanga sa pamumuno ng Station Manager Brigada Dan Vicente, katuwang ng Figaro Coffee at Resto, si Ginoong Nonong Yu. Ganon din ang City Social Welfare and Development Office. Ang City Disaster Risk Reduction Management ay nag-profiling na rin ng mga nabiktima na salantaan ng baha. Sa huling tala ng Zamboanga City Police Office na nagsasagawa pa rin ng malalimang investigasyon sa isang pamilya na natabunan umano ng lupa sa landslide sa nangyari sa isang barangay at iba pang mga naitalang casualties sa nasabing kalamidad. Sa huli, pinag-ingatan din ng City Health Office ang publiko sa posibleng laghanap ng sakit ng leptospirosis na napakadelikado lalo na sa mga taong lumulusong sa baha at payo na rin ng eksperto na sumaguni agad sa mga malapit na health centers at humingi ng doxycycline upang makaiwas sa komplikasyon na maari ikamatay ang taong sa nag-expose o natamaan ng leptospira bacteria. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Gipusil patay ang usa ka lalaking igo lang nga nagpaayo sa iyang motorsiklo. Nadiskobrean nga ang biktima una nang nalambigit sa kasong carnapping. Ibrigada mo, Jen Golosino. Gituuhang dunay kaso sa pagpangawat kaniadto ang motibo sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa may Zone 1 na barangay Bugkaon, Lantapan Bukidnon alas 8 sa buntag Hulyo 10, 2024. Gigo lang matod pang nagpaayo og motorsiklo ang biktima na ilang si John Larry Talanda alias Dukot, 35 anyos, minyo residente sa Zone 4 Bugkaon, Lantapan Bukidnon. Nasayran nga kanhi nang napriso kaniadto ang biktima tungod sa kasong karnapping apan nakagawas kini human na serbisyohan. Base sa investigasyon sa Lantapan PNP nga nasuta nga misulti pa ang wala mailang suspect nga kawatan kaayo ka kamulong pusil ngadto sa biktima. Sa pamilya nga magtinabanga mi mag-coordinate sila sama kung sa ilang mamatikdan or nahibalaan nga previous nga mga nakontra or nagkabingkil sa ilaha sa biktima aron
dali na to masulbad ang kaso aron ma-file na to ang kaso. Narecover usab sa crime scene ang unom ka basiyo sa bala sa .45 nga armas samtang padayong gipangitas kapulisan ang mga suspect sa krimen kinsa dali usab nga misimangata sa pagkakaroon hustisya ang singgit sa pamilya o gipanghinaot sa inaani ini nga masikop na ang suspect. Balita gikan sa Lantapan na Bukidnon in the heart of changing lives kini si Jen Colosino, Brigada News. Stranded ang mga motorista ug pasahero sa Lakewood, Zamboanga del Sur human mibabag sa highway ang dagkong kahoy ug yuta nga resulta sa landslide alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Ibrigada mo Margie Alawi. Nakasinati og landslide ug pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Zamboanga del Sur tungod sa habagat nga nagdala og walay puas nga mga pag-ulan. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Provincial Risk Reduction Management Office sa Zamboanga del Sur, natala ang pagdahili sa yuta sa Barangay Langapod, Labangan, Barangay Sikadi, Kumalarang, Barangay Woodland, Tigbaw, Barangay Dipasi, Bayog, Barangay Tubod ug Gatob sa Lakewood. Stranded ang mga motorista ug pasahero sa Lakewood human mibabag sa highway ang dagkong kahoy ug yuta resulta sa landslide bandang alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Natala usab ang pagbaha sa lungsod sa Kumalarang diin misulod na kini sa mga panimalay. Nag-issue og orange rainfall warning ang Pag-asa sa daghang mga lugar sa Mindanao kansa apektado apil na ang Zamboanga del Sur tungod sa makusog nga pag-ulan. Padayon ang koordinasyon sa provincial government ug sa PDRRMO ngadto sa mga LGU aron makaresponde sa mga emergency o posibleng evacuations measures. Giabisuhan usab sa PDRRMO ang tanang katawhan nga magbinantayon labi na sa mga daplin ug suba ug kadtong landslide prone areas. In the heart of changing lives, kini si Margie Aureo Alawi, Brigada News. Siko pangupat ka individual sa Coronadal City sa pagbitbit og illegal nga armas. Padayon usab ang gipahigayong investigasyon atol sa motibo sa mga dinakpan dihang misulod sa lugar gikan sa Sultan Kudarat. Ibrigada mo Mike Comilang. Himas rehas ngayon ang apat na mga kalalakihan matapos na na-flag down ang sinasakyang SUV sa Purok Ferry Checkpoint, Barangay Namnama, Coronadal City matapos na may dala ang mga ito na iba't ibang uri ng baril. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Hover Tapang Antonio, ang hepe ng Coronadal City PNP sa panayam ng 95.7 Brigada News FM Coronadal kung saan isang Toyota Fortuner na puti na may plate number AAM 2675 ang nahold ng mga otoridad dahil sa naturang pangyayari. Kinilala nito ang naturang mga persona na sina Dante Mamalintamang Udadato, 54 na taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Mayo, Columbio, Sultan Kudarat. Johamidin Kamid Minandang, 30 taong gulang. Alan Ayob Bansulat, 29 anyos, na pawang residente ng Barangay El Bebe, Columbio, Sultan Kudarat. At isang Freddy Salya Lanao, 29 anyos, na residente ng Barangay Pulumulok, Columbio, Sultan Kudarat. Una nito, pinara ang naturang mga persona kung saan nakita ng mga pulis sa checkpoint ang nakaibabaw ng mga barila. Wala naman umanong resistance sa panig ng naturang mga tao. Kaugnay nito, walang naipakitang dokumento ang naturang mga individual, dahilan na ito sila ang hinold ng mga otoridad. Samantala, inilatag naman ni Antonio ang na-recover nilang mga baril sa Purok Ferry Checkpoint ng naturang barangay. Sa datos ni Antonio, kalakip sa mga na-recover ay ang isang unit ng Bushmaster M16 rifle, isang unit ng 416D M16 rifle, isang unit ng Colt Caliber 45, isang unit ng Arms Core 45 caliber, isang unit ng SAM shooters, isang unit ng Caliber 45 na may CN122-133, 10 mga magazines ng kalibre 45, 17 na mga magazines ng M16 rifle, 500 cartridge cases ng 5.56mm, 75 cartridge cases ng kalibre 45, 2 bandoliers, isang belt bag, 2 sling bags at mga cellphones. Samantala, inasahang na i-file na noong July 12, 2024 ang karampatang kaso para sa mga ito. Maalala na mahigpit ngayon ang ipinapatupad na seguridad sa probinsya dahil naman sa iba't ibang mga pagbabanta kung saan nakatutok dito ang mga otoridad na kinabibilangan ng Coronadal City Police Station, RMFB 12, 1st South Cotabato Provincial Mobile Force Company, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, RID 12, RSOG 12 at iba pang mga law enforcement units.
In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Kumilang, Brigada News. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Brigada Hannah Perez in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.